Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Panginoong Diyos, sa Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Atin pong pinasasalamatan at binabati kayong lahat na naririto ngayon at nakikilahok sa banal na pagdiriwang. Kasabay ng ating pagdarasal at pananalangin sa inyong lahat, sa inyong mga intensyon. Binabati din po natin ang lahat ng mga nakasubaybay at nanonood via live streaming sa ating FB page, Kapiyu Vlog, YouTube channel, sa Galaxy Cable, at sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang social media platforms namin. Magandang umaga po din sa inyong lahat. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamakawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran. Nang budhin naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ang lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukaya niya at inalisan ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya ng kanyang tanim na magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas, sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao mo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat humabang mabutit umabot sa ilog. Bakit mo sinira? Sinira ang pader, kung kaya nakapasok nitong dumaraan.
Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana sa puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saksedote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pagtalinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumagawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtugo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ng ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin ang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, anong kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama. May magbibigay sa kanyang ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahaga-haga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umegay sa inyong lihid. Nakakahawa pala si Reverend Bien. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ang nagbasa po ng ating banal na kasulatan ay isang reverendo mula sa kongregasyon ng Missionaries of the Servant of the Word or Misioneres de las Palabras or Misioneras
de las Palabras. Siya po, kasama ang mga seminarista nila ay naririto upang humingi ng tulong sa atin upang maipatayo ang kanilang bahay tahanan at ganun din ang kanilang formation house para maipagpatuloy ang kanilang ginagawang pagmimisyon in order to spread the Word of God. Thank you, Reverend Bien. Nakakahanga po ang kwento ng kanilang superior dito sa Pilipinas or provincial superior. Siya po ay isang doktor and surgeon by profession sa kanilang bansa, Mexico. Isang napakagaling na Sorehano, para pong katulad ni Dr. Edwin Gonzaga. Pero matapos ang matagal na taon na pagpapractice ng kanyang propesyon, isa ang kanyang naging realisasyon, napakalalim na realisasyon. Ang realisasyong ang meron siya at ang talentong ibinigay ng Diyos para sa kanya ay dapat gamitin sa misyon. Kaya bilang isang doktor, isinugal niya ang kanyang kinabukasan, isinugal niya ang kanyang bukasyon, at tumugon sa pagtawag ng inang simbahan para maging pari at hindi lang maging pari, magmisyon sa Pilipinas, tinalikdan ang kanyang napakagandang profesyon sa Mexico upang pumunta dito sa Pilipinas at magpakalat ng mabuting balita ng kaligtasan. Yan po si Father JJ, yung pumupunta rito na pari na nakita nyo na ng maraming beses, na isang modelo ng paniniwalang ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. At ang galing na yan sa Diyos ay dapat nating ibalik sa Kanya. Itatanong ko sa inyo, ano ang meron kayo ngayon? Ano ang meron kayo ngayon? Ano ang paniniwala ninyo hinggil sa mga bagay na meron kayo ngayon? Siguro ang sasabihin ninyo sa tugon na ano ang meron kayo ngayon, ang unang sasabihin ninyo ay, Father, meron po kaming pagkain. Father, meron po kaming damit. Father, meron po kaming sasakyan. Meron kaming ari-arian. Meron kaming pamilya. Meron kaming hanap buhay. Ito'y mga dagliang tugon sa tanong na yan. Pero higit doon, meron pang mga bagay sa atin na higit dyan sa tinatawag na material resources. Father, meron po kaming pagmamahal sa isa't isa. Meron po kaming pag-uunawaan. Meron po kaming pananampalataya. At marami pang iba. The list is endless. Pero ang ikalawang tanong ay, ano ang inyong paniniwala sa mga bagay na meron kayo? May dalawang tugon sa tanong na yan. Yung tugon ng mundo at tugon dapat ng isang Kristiyano. Ano ang tugon ng mundo? Ang tugon ng mundo ay, ang lahat ng ito ay pinaghirapan ko. Ito'y akin. Kaya, ako ang may karapatang magpasya dito. Yun ang sinasabi sa atin ng mundo. Kaya kung meron kang magandang katawan, ikaw ang magde-decide kung anong gagawin mo dyan. Kung meron kang magandang boses, ikaw din ang magde-decide kung paano mo ito gagamitin. If you have it, flaunt it. Yun ang sinasabi ng mundo. Kaya nga usong-uso ngayon, pag may abs, pinapakita. Pagka maganda ang katawan ng hubog, no? Nakabikini palagi, kahit hindi sa beach, o nakatrunks. Because yan ang sinasabi ng mundo, what you have
is yours. And you are entitled to that. Pero yun ba ang turo ng ating Panginoong Hesus sa mga bagay na meron tayo ngayon? Hindi. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Hesus at ng banal na kasulatan, ang mga bagay na meron tayo ay galing sa Diyos at dapat ibabalik din natin sa Diyos. Kaya ang tugon natin sa mga bagay na meron tayo ay hindi lamang pasasalamat, kundi recognition of the giver. Paano tayo tutugon ng may pasasalamat? Hindi lamang sapat ang salita, Lord, salamat po, meron kaming pagkain. Salamat po, maganda ang aming kalusugan o maayos ang aking kalusugan. Salamat po, gumaling ako sa sakit na aking naramdaman sa loob ng nakaraang buwan. Hindi sapat ang salita. Ang tunay na pasasalamat ay kinikilala ang may akda ng mga bagay na meron tayo at hindi lang kinikilala, tinutupad ang layunin ng mga bagay kung bakit ibinigay sa atin. Kung atin pong tutunghayan ang una at ikatlong pagbasa, yan po ang paalaala sa atin. Binigyan ng Diyos ng yaman at talento ang mga pinagkatiwalaan niya. Pero ang malungkot, ano ang kanilang naging tugon? Number 1, ingratitude. Hindi nila ni-recognize na ang bagay na meron sila ay hindi galing sa kanila, inangkin nila ang yaman at talentong bigay ng Diyos sa kanila. Kaya anong nangyari? Nabulok at hindi nagamit ng maayos ang mga talentong ipinagkaloob sa kanila. Ano ba ang sabi sa banal na kasulatan? Kapag tayo ay responsable sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, yung meron pa ay bibigyan at yung kakaunti ay babawasan pa. Bakit? Sapagkat ang tugon natin o ang tukso o natukso tayo sa paniniwalang kung ano ang meron tayo, yun ay galing sa ating pinaghirapan. Ang totoo naman, meron talaga tayong kontribusyon. Di naman natin masasabi na wala tayong naikontribusyon sa paghuhon ng mga bagay na meron tayo ngayon, katulad ng ating talent, katulad ng mga bagay na ating ini-enjoy ngayon. Pero hindi dapat dito tumigil ang ating pagpapahalaga sa mga bagay na yan. And we should not be entitled sa mga bagay na meron tayo, sapagkat dadalhin tayo niyan sa mga bagay na ikapapahamak hindi lamang ng ating pagkatao, kundi lalo't higit ng ating kaluluwa. Kaya nga kung sakaling tayo ay pinagkatiwalaan ng maraming bagay, lagi nating tutugunin ito ng may pasasalamat. Huwag tayong maging ingrato sa nagbigay na ito sa pamamagitan ng pagtugon natin sa panawagan ng Panginoong hindi lamang natin ito pagyamanin, kundi ibalik sa Kanya sa pamamagitan ng paggamit ng tama ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin. Kung tayo ay binigyan ng isang magandang pamilya, huwag nating sayangin ito. Huwag nating abusuhin ang tiwala at pagmamahal ng pamilyang ipinagkaloob sa atin. Kasi pag binawi yan ng Diyos, pag ya'y nawala, baka pagsisihan natin sa huli.
Kapag ka tayo ay pinagkatiwalaan ng talento, huwag nating ipagdamot sa simbahan. Ang daming talento na pwedeng pakinabangan ng simbahan. Pero bakit tayo madamot sa pagbibigay nito para sa simbahan? Kapag ka tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng marangyang pamumuhay, huwag tayong magdalawang isip na magbahagi nito. Kung inyo pong mapapansin, walang tigil ang simbahan sa panghihingi. Bakit? Number 1, upang gamitin ang mga bagay na ito sa ikabubuti ng pamayanan. At ikalawa, upang turuan tayo na ibalik sa Diyos ang bagay na para sa Kanya. Upang hubugin ang ating kaisipan at puso na ang meron tayo ngayon ay galing sa Kanya. At ang isang pinakamabisang uri ng pasasalamat bukod sa ating salita ay ang pagbabahagi ng talento at yaman na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa huli, sinasabi po sa atin at pinapalaalanan tayo ng una at ikalawa at katlong pagbasa na maniningil ang Diyos pagdating ng panahon. Kanyang titingnan kung paano na niya ginamit o kung paano natin ginamit ang mga biyaya at talentong ipinagkaloob sa atin. At bibigyan niya ng pagpapasya at paghuhusga ang mga ito. Kaya nga, magandang isama natin sa pananalangin ang mga kaisipang katulad nito. Ibalik natin sa Diyos ang mga biyaya na alam naman nating galing lahat sa Kanya. Kung anuman ang meron tayo, yan ay galing sa Diyos at marapat lamang na ito'y muling bumalik sa Kanya. Huwag nating sarilinin ang mga ito para pakinabangan ng sambayanan. Huwag tayong masyadong entitled sa kung anong meron tayo dahil sa isang iglap, pwedeng bawiin iyan ng Diyos. Sa isang iglap, pwedeng mawala yan dahil hindi po yan sa atin. Ikatlo, kung sakali na tayo ay pinagkalooban ng napakalaking biyaya, pagyamanin pa natin ito at padamihin, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos at pakinabangan ng sambayanan. Kahanga-hanga po ang katulad ni Father JJ na hindi natakot ibalik sa Diyos ang talento at galing na ipinagkaloob sa Kanya dahil malinaw sa Kanya na ito'y galing sa Diyos, kaya kailangang pagyamanin at ibalik sa sambayanan. Bagamat sa ngayon ay hindi niya direktang nagagamit ang kanyang propesyon dahil nandito siya sa Pilipinas. Ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang propesyon ay isang patunay na tayo bilang katiwala ng mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos ay dapat ibalik sa Kanya. Huwag natin sanang paniniwalain ang ating sarili at tugunin ang Diyos sa pamamagitan ng pagiging ingrato. Napakalaki ng tukso sa ating mga pinagkatiwalaan. Pero tatandaan natin sa huli na merong paniningil ang Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Huwag sana nating pagsisihan ang ating desisyong sarilinin ang mga talentong ang Diyos ang may sa Diyos galing o ang Diyos ang pinanggalingan. Tayo pong lahat ay magsitayo.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat tayo sa pagtitiwala ng Panginoon at sa Kanyang pagiging bukas palad sa atin. Idulog natin ang ating mga kahilingan sa Kanya para sa lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan, ng simbahan at ng bawat isa sa atin. Maging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, maging laging handog sa Panginoon ng buong pamayanan ng mga Katolikong sumasampalataya, ang mga bunga ng katapatan, pagiging masunurin at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, gabayan tayo ng lahat nating pinunong espiritual at pamayanan sa pamamagitan ng mabuting halimbawa, ng tapat na paglilingkod sa Panginoon, at sa gayon maitatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, magbungang sagana ang mga pagsisikap ng ating mga misyonero at voluntaryong laiko sa mga bansang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, lahat ng mga taong katutubo ay bigyang kakayahan upang maipagtanggol ang lupain ng kanilang mga ninuno, yaman ng kanilang kultura at kanilang mga karapatan bilang mamamayan, sa tulong ng pamahalaan at kanilang mga kapwa Pilipino. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, tutulan nating lahat ang anumang uri ng pagpatay, tulad ng pagpapalaglag, parusang kamatayan, euthanasia, at di makatarungang pagpaslang, at sa halip ay protektahan at igalang ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, magpugay sa Diyos ang ating pamayanan at mga kamag-anak sa lahat ng oras at puspusin ang kanilang mga isipan ng pawang mabuti, dalisay at banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, bukal ng aming pag-asa at pagiging mabunga, salamat sa lahat ng iyong tiwala at tiyaga sa amin. Nawa ang aming buhay ay maging awit ng papuri at pasasalamat sa iyong nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pagkain nagbibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang
nagbibigay lakas. Ngunit natanggapin ang palay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig Magsitayo po ang lahat. sa'yo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaligtasan, pinagpala na palirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Diyos mo ang pagkabuhay, kami nagubos mong tunay.
Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala, para lang magpapatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaburihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin.
Magbigayan kayo ng kabasapaan sa isa-isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, nang magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibang ang di inalintanong, mahirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi umaanap. Nakapalit na kaginhawaan at di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibang ang di inalintanong, mga hirap na dinaranas
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa mga patalastas. Una, sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ngayon ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Ipinapaalam rin po na mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, mayroon po tayong national ID registration dito sa pambansang dambana ngayong araw sa ganap na 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Ika-6, sa darating na Biyernes, 13 ng Oktubre, sa ganap na 11 ng umaga, ay bibisita dito sa atin ang orihinal na imahen ni Maria, ang mahal na patron ng Diocese ng Maasin sa Southern Leyte. Kayo po ay inaanyayahan. Ika-7, sa darating pong November 25, 2023, sa pangunguna ng Commission on Social Communications ng Archdiocese ng Lipa, ay magkakaroon ng isang benefit concert for a cause sa Aquamarine Recreational Events Center sa Lipa City. Tampok ang mga awitin ni Moira de la Torre at iba pang mga mang-aawit. Layunin nitong matulungan ang mga pangangailangan ng local radio station ng simbahan dito sa Batangas. Ang mga tickets ay available sa gilid ng Chapel of Reconciliation, malapit po sa Pamisahan Office. Maraming salamat po sa inyong suporta. Panghuli, narito po ngayon ang samahan ng mga Misioneros Servidores de la Palabra. Pakinggan po natin sila. Magandang araw po sa ating lahat. Bago po ang lahat, ako po si Brother Rene, kasama ko po si Reverend Bien. Kami po ay kasapi po na Misioneros Servidores de la Palabra, isa pong community, religious community. Ngayon po, nandito po kami sa inyo pong, dito po sa dambana ni Santo Padre Pio para po sa aming promotion. Ito po yung why and why, bakit at bakit. Tayo pong mga Katoliko, marami po tayong mga katanungan. Kung hindi man po, tayo po ay tinatanong. Ilan po sa mga katanungan, ipinagbabawal po ba yung mga santo at tribulto? Gayun din naman, si Mama Mary daw po ba ay sinasamba natin? Bakit daw po ang araw
ng ating araw ng pamamahinga ay araw ng linggo at hindi Sabado. Sa mga naniniwala naman sa pamahiin, paano naman daw po ito nakakaapekto sa ating pong pananampalataya? At sa mga curious naman po, bakit ang pari hindi nag-aasawa? Yan, ilan lamang po yan sa mga kasagutan dito po sa libro na ito. Kaya sana po iniimbitahan po namin kayo na kumuha ng isang kopya o pwede nyo rin pong ipamahagi sa iba. Ito po yung nagkakahalaga ng 100. Huwag po kayong mag-alala kasi po yung proceed po sa libro na makakalap namin ay magagamit po namin sa amin pong pangailangan bilang mga seminarista at gayon din naman po sa aming proyekto po nasa Taysan, Batangas. Ito po yung Project Hope. So, matutulungan po namin kayo at kayo din po, matutulungan nyo rin po kami. Salamat po, kami po ay nasa labas lang. Thank you po, 100 pesos po again. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papasalamat po tayo sa top 10 star contributors ngayong linggong ito sa ating FB page. Mary Grace, Lisa Guanlao, Maria Feliwa, Rizel Aguilon, Lyle Aledo, Cecil Suliben, Janet Andal, Severino De Fajaral, Lita Maranan, Tess Lipa Butral. Marami pong salamat sa inyong tulong sa FB page ng Santo Padre Pio. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.